Magandang araw sa inyong lahat guys. Tayo ngayon ay maglilinis ng ating panggilid o CVT. Yan o. Tanggalin muna natin yung mga tornilyo nya. Yan. Meron siyang screw dito sa may dulo. Yan, dito ay 8 naman, 8 mm naman dito. Kailangan natin itong linisan kasi bumiyahe tayo ng malayo. Nagbiyahe tayo ng Batangas, kaya tingnan natin kung ano ang nangyari. I-check natin dito. Dapat pag ganong lumayo tayo ng biyahe, kailangan natin mag-check ng panggilid o CVT na tinatawag. Yan, tanggalin muna natin lahat to. Check natin kung ano ang nangyari sa kanyang pagbiyahe ng malayo. Huwag natin babayang sa daan tayo abuti ng sira. Kaya kailangan natin mag-check lagi ng mga ganito. Kailangan pagka mayroon kang ganitong motor, marunong ka rin magkalikot. Kasi pag ibabayad mo ito ay 450 rin ang bayad ang paglinis ng CVT. Ayan. Okay, ilalim na lang. Hindi natin ito nihigpitan pero humigpit na rin siya dahil sa matagal siyang dapat ang paghigpit nito yung tamang-tama lang. Kasi malambot lang ang kanyang dahil ito ay aluminum lang. Kailangan dito ay magaan lang ang kamay ang paghigpit ulit pagbalik. Ayan. Medyo malapit-lapit na nating matanggal. Medyo tumigas na siya dahil siguro medyo kumalawang na, kaya medyo tumigas na siya. Ito hindi ko masyado hinihigpitan. Kailangan yung tama lang na higpit para hindi siya malustred. Ayan. Kailangan pag may open tayo na oras ay ugaliin natin mag-check. Yan, ito may sungkitan dyan. Hindi kailangan paluin, may sungkitan naman ito dito. Hanapin mo yung mga sungkitan niya para hindi masira. Yan. Patatamahin mo doon sa pinakatahingan na yun. Saka mo siya sisikwatin. Kailangan sabay siya lumabas. Magkabila kasi dawil nito. Dawil guide yan. Okay. Tanggal na. Ayan. Hindi na masyado madumi. Kasi bago ako bumiyahe ng Batangas noon ay nilinis ko muna to. Chinik ko din ito. Hindi man nagdumi. Yan, kailangan talaga pagka bumiyahe ka ng malayo ay i-check mo rin to bago ka umalis. Dahil pag inabot ka sa daan ng sira nito at wala kang mabilihan ng pyesa, ay iyak. Iyak kang bata ka. Ayan. Okay. Medyo may nakita tayong kaunting gas-gas sa loob.
Siguro ay medyo na pumalag ito dahil ito'y inahon ko dun sa napakatinding akyatin. Medyo nagasgasan siya. Sa sobrang tarik niya ay pumalag ang ano nito, ang belt. Yan, umuulan dito guys, maingay ang bubong. At brown out din. Ginawan ko lang ng paraan yung ating wifi, nilagay ko sa 12 volts na battery. Ayan. Check natin, silip-silip kung ano ang nangyari. Hindi pwedeng kailangan laging check talaga. Ayan. Papakita ko yung may gasgas ng konti. Ayan o. Pumalag siya doon sa paakyat. Hindi niya kaya yung matinding akyatin na ganon. Kawawang motor. Pagka mga ganitong CVT type ay mahirap sa mga ganong akyatin. Dapat talaga yung di cambio. Yan. Okay naman yung ikot niya oh. Pero tatanggalin pa rin natin yung ating mga pulley. Lilinisin ko pa rin yan kahit paano. Kasi ganitong baklasan natin ay lilinisin pa rin natin yan para hindi sayang yung ating oras ng paggawa. Anong lakas ng ulan guys? Dinig niyo yung bubong. Ayan. Nilalapit ko na lang yung aking pagsalita para marinig tayo. Ayan o. Okay. Gamitan na natin ng impact tools ang kailangan natin dito. Ayan. Ito. Medyo nalulubat tayo. Nalulubat tayo guys. Yan o. Hindi ko na i-charge. Ayan. Nalubat na tayo. Okay. Ayan. Okay, natanggalan natin. Hindi natin bunutin to. Ayan. Ayan, okay naman. Ito rin yung naka-clutch nya. Ayos din yung clutch nya. Original pa rin ito buhat ng pagkabili. Okay, wala ang tama. Makinis. Ito ay 7 years na guys. Pero original pa to. Hindi kasi ako takbo ng walang pinupuntahan. Ito ay pag umaga pinapaandar ko lang. Pag importante, dun lang ito nagagamit. Yan. Hindi tayo as yung aksaya. Okay. Yung belt niya okay pa. Hindi siya na-damage dun sa inakyatan ko na matarik. Okay pa to. Wala pa siyang bitak. Ayan. Goods na goods ba yung ating belt? Ayan. O, wala pa siyang bitak. Okay.
Punasan na lang natin. Wala siyang ganun dumi. Ilalinisin lang natin siya. Ayan. Napakaganda pa ng aking piyesa na ito. Sa talaga mo lang, hindi ito madisira. Diyan lamang ang mekaniko. Pag mekaniko, lamang ka sa mga pagkasira ng motor mo ay maaagapan mo. Ayan. Napakalinis pa. Yung iba pag may nagpapalinis sa akin ito, napakadumi. Ito sa akin walang kadumi-dumi. Ayan. Okay pa ang kanyang slider piece. So far so good. Ang bola niya, fly ball, okay rin. Ayan. Linisin natin. Huwag na nating basahin at kaya naman ang punas yung mga ganitong konting dumi lang. Ayan guys. Napakalakas ng ulan dito. Ayan. Buti nagawang ko pa ng paraan ang aking internet. Kahit brownout, meron tayong internet. Okay. Yan, linisin natin itong nilalagyan ng slider push na to. Okay. Ayan. Maganda pa yung lapat niya, oh. Hindi pa siya nahuhulog. Ganyan dapat ang slider. Kahit pa ikot-ikutin mo siya, hindi siya nahuhulog. Kaya ayaw ko pa siya palitan. Ito ay original. Ganun ang bag. Tingin kong sira na ang iyong slider piece. Kailangan hindi siya nahuhulog. Kumakapit pa siya sa pinaka-housing niya. Yan. Linis lang talaga. Yan na. Yan. Linisin natin yung mga flyball niya. Medyo ito napalitan ko ng flyball niya. Maganda pa. Ganda pa ang kanyang flyball. Okay. Yan. Yan, no? Tignan nyo. Wala pa siyang kanto. Pag sira ito ay meron ng kanto. Bilog na bilog pa siya. Yan. Wala siyang baliktaran. Hindi katulad ng iba na pagka yung kabila ay naka-usli. May baliktaran yun. Kailangan nyo na ay merong asunding ka kung saan kung paano matapon yung bola. Kailangan hindi niya ma-damage yung gilid. Yun ang technique guys. Dapat ang tatandaan nyo.
kung pasaan ang ikot at doon tatama yung gilid. Kung meron siyang bakal sa gilid, yun ang ilalagay nyo sa hindi sasabit doon sa housing. Ayan. Medyo humina naman yung ulan. Medyo madidinig nyo na ako dito. Yan guys, talagang maano tayo sa paglinis ng mga ganito. Hindi tayo nagpapabaya. Yan. Malinis. Yung mga binaklas nyo, tandaan nyong mabuti kung kayo magdi-DIY ng ganito. Yung kaming mga sanay na gumawa nito ay alam na kung saan ilalagay ito. Hindi na ito maliligaw. Ayan. Linisin na lang natin dito. Wala pa itong dumi. Hindi pa rin dapat grasahan yung kanyang stick bearing. Medyo maganda pa. Yan, ikasanan natin to. Yan, dandahan, kailangan sumit yung kanyang mga spline sa tamang lugar para hindi masira yung inyong yung mga ngipin-ngipin. Yan ang spline ng tawag dyan. Yan. Lagyan na natin yung mga tornilyo nya. Ganyan. Napakasimple lang ang mga ganitong gawain. Kaya kahit na ito ay na-vlog ko na, ay inulit-ulit ko kung paano ka ganito, maglinis. Yan, punas na lang kasi hindi naman talaga siya madumi. Yan, sinasabihin ko sa inyo, ito ay 7 years na, pero talagang maganda pa. Maingat tayo gamit ng motor. Ayan. Parang pwede ng kainan to, malinis na malinis. Hindi nang gawing mangkok. Ayan. Huwag kalimutan yung lock washer para hindi siya lumuwag at yung tumatakbo na.
Okay. Ayan guys, ito i-charge natin ulit. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag-charge nito. Lubat na talaga siya. Ayan. So, kunin ko muna yung charger natin. Kailangan nang i-charge. Subukan nating ito ang gamitin pero hindi ito umuubra. Lalagyan mo siya ng kontra pero yung kabila lalagyan mo siya ng tukod. Kailangan may tukod dito. Ayan o. Kung wala kang impact, yan, tutukod mo siya dyan. Ngayon, pero yun pinakita ko lang. I-impact ko pa rin ito kung paano ang technique na mangyayari kung wala kayong impact. Yan o. Ganyan. Okay. Testingin muna natin. Okay, testing muna natin. Ayan. Hindi pwede. Kulang sa higpit. Ayan. Charge muna natin yung ating. Yan. I-charge natin yung ating impact. At sasarado na natin ito. Okay. Yan, kailangan tumupad siya sa dawil. Yan. Tapos yung mga cable, iiwas mo siya. Yung mga cable siya dyan, iiwas mo siya para hindi maipit. Nakaipit pa, may nakaipit. Ayan. Cable niya naipit. Brake cable. Ganyan. Okay. Dapat na. Medyo ano na lang ang kulang. Tornilyo na lang natin. Kunin na natin yung kanya mga tornilyo. Yan. Okay. Yan. Ito isusunod ko nang palitan yung kanyang mga bearing nito. Pinaka-transmission bearing niya. Hindi ko naiintay yung magparandab. Medyo sulit na rin naman yung tagal na gamit ng bearing niya. Kaya papalitan na rin natin ito sa sunod. Yan ang sunod na baklas natin palit na ng bearing yan. Malamang pagkagaling ko ng
ng Quezon. Punta tayo ng Quezon Province. Baka pagbalik natin ito ay palitan na natin ng bearing para hindi mahirapan ng ating motor. Mahirap masira yung housing ng bearing gagka bumigay yun ay nasisira mga housing. Kailangan preventive maintenance ang kailangan natin dito para hindi siya masira. Ayan, ilalak na natin. Yan, ganyan lang ang paglak para lang naglalaro. Huwag muna nating pag-ipitin lahat. Kailangan ay medyo may lubog muna natin yung mga tornilyo. Kaya natin i-final ng paghigpit. Yan. Ngayon natin ipa-final ng higpit to. Pag ilabog na natin lahat ng tornilyo. Yan. Medyo yan, malapit-lapit na tayo matapos mag-tornilyo. Okay. Yan. Yan. Gumagana naman yung kickstart niya. Yan. Higpit na tama lang. Huwag panggigilan ng gusto. Kailangan yung tama lang na hindi naman namumulikat ang mukha sa paghigpit. Ayan. Ayan guys. Okay. Double check. Ayan. Dito naman siya sa Philips screw na yung nasa hulihan. Nag-iisang nagkakaiba ito dito, yung Philips screw na to. Ayan guys. Ayan. Okay. Sige na natin siya i-testing. Naikabit na natin lahat. Ayan. Testing ng ano yan. Okay naman yung kickstart niya. Functional lang ang kanyang kickstart. Pero hindi natin yung ginagamit. Pang emergency lang yan. Start muna natin. Okay. Ayan guys, oh. Okay. Ayan. Gagandang pagkakatapos ng ginagawa testing. Ayan. Okay. Okay na. Thank you for watching guys. Ayan. Salamat sa mga nanood dyan ng ating simpleng tutorial.